Kamusta po kayo? Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod at doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Naisip niyo na ba kung paano mapapanatiling malakas at matatag ang inyong mga binti kahit sa edad na menopause? Sa ating pagtanda, ang pagpapanatili ng lakas ng binti ay hindi lamang tungkol sa paggalaw. Ito'y tungkol sa kalayaan, kumpiyansa at pamumuhay ayon sa inyong sariling kagustuhan. Ngunit maraming nakatatanda ang nakakapansin na humihina ang kanilang mga binti, kaya't ang mga simpleng gawain tulad ng pag-akyat sa hagdan o pagtayo ng matagal ay nagiging mas mahirap. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may isang simple at natural na paraan para palakasin ang inyong mga binti at panatilihin itong malakas hanggang sa inyong golden years? Sa video na ito, tatalakayin natin ang 6 na mahahalagang bitamina na makakatulong sa mga nakatatanda na mapanatili ang malakas at matatag na mga binti. Ang mga sustansyang ito ay hindi lamang sumusuporta sa paggana ng kalamnan. Pinapabuti rin nila ang sirkulasyon, binabawasan ang pamamaga, at pinapahusay ang pangkalahatang paggalaw. Kung naramdaman nyo na ang inyong mga binti ay mabilis mapagod o nag-aalala kayo sa pagkawala ng lakas habang tumatanda, kailangan ninyong manatili sa akin hanggang sa dulo. Pagkatapos ng video na ito, malalaman ninyo kung anong mga bitamina ang makakatulong sa inyo na manatiling malakas, matatag at puno ng buhay. Higit sa lahat, matutuklasan ninyo kung paano ang isang simpleng pang-araw-araw na ugali, isang kutsarita lang sa isang araw, ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa pagpapanatili ng malusog at malakas na mga binti sa darating na mga taon. Manatiling nakatutok dahil ayaw ninyong makaligtaan ang huling bitamina sa listahang ito. Ito ang madalas na nakakaligtaan ng karamihan, ngunit maaari itong magdulot ng malaking epekto sa pangkalahatang lakas at tibay ng inyong binti. Bago tayo magsimula, kung hindi pa kayo nakasubscribe, hinihikayat ko kayong mag-subscribe at i-on ang bell para hindi ninyo makaligtaan ang anumang video. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pakitype ang 1 sa mga komento. Kung hindi ninyo gusto i-type ang 0 sa mga komento para malaman ko upang makagawa ako ng mas magagandang video para sa inyo. Ngayon, simulan na natin. Numero 1. Ang kapangyarihan ng vitamin D, isa sa pinakamahalagang bitamina para mapanatiling malakas ang mga binti habang tumatanda, ay ang vitamin D. Ang powerhouse na sustansyang ito ay may mahalagang papel sa pagsipsip ng calcium, kalusugan ng buto, at paggana ng kalamnan. Kung walang sapat na vitamin D, maaaring manghina ang inyong mga kalamnan, maging marupok ang inyong mga buto, at kahit ang mga simpleng paggalaw, tulad ng pagtayo mula sa upuan, ay maaaring maging mas mahirap. Maraming nakatatanda ang nag-aakala na ang mahinang binti ay natural na bahagi lang ng pagtanda, ngunit hindi iyon ganap na totoo. Minsan, ito ay senyales lamang na hindi nakakakuha ang inyong katawan ng sapat na vitamin D para mapanatiling malakas ang inyong mga kalamnan at buto. Sa katunayan, ipinakita ng pananaliksik na ang mababang antas ng vitamin D ay direktang nauugnay sa mas mataas na panganib ng pagkahulog at bali sa mga nakatatanda. Kung kayo ay nakakaramdam ng pagiging
hindi matatag sa inyong mga paa o napapansin na mas mabilis mapagod ang inyong mga binti kaysa dati, maaaring ito ay isang senyales na ang inyong katawan ay nangangailangan ng mas maraming bitaminang ito. Isang paraan para malaman kung mababa kayo sa vitamin D ay ang pagbibigay pansin sa pakiramdam ng inyong mga binti sa pagtatapos ng araw. Sumasakit ba ang mga ito? Nanghihina? Nakakaranas ba kayo ng hindi inaasahang pulikat kahit na nakaupo lang at nagpapahinga? Ang mga banayad na senyales na ito ay maaaring magpahiwatig na ang inyong katawan ay hindi nakakakuha ng sapat na mahalagang bitaminang ito. Ngayon, marahil ay nagtatanong kayo, paano ninyo masisiguro na nakakakuha kayo ng sapat na vitamin D1 sa pinakamahusay na mapagkukunan ay ang sikat ng araw? Ang paggugol lamang ng 15 hanggang 20 minuto sa isang araw sa ilalim ng araw ay makakatulong sa inyong katawan na natural na gumawa ng mahalagang sustansyang ito. Ngunit habang tayo ay tumatanda, ang ating balat ay hindi na gaanong epektibo sa paggawa ng vitamin D mula sa sikat ng araw, kaya't maraming senior ang nangangailangan ng karagdagang tulong mula sa kanilang dieta. Ang matatabang isda tulad ng salmon at mackerel, mga fortified na produkto ng gatas at itlog, ay mahusay na mapagkukunan ng vitamin D sa pagkain. Ngunit dito pumapasok ang isang kutsarita sa isang araw na ugali cod liver oil. Isang kutsarita lang nito ay nagbibigay ng napakalaking dosis ng vitamin D na nagbibigay sa inyong mga kalamnan at buto ng eksaktong kailangan nila para manatiling malakas. Ito ay isang simpleng ugali na maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa pagpapanatiling matatag, matibay, at malakas ng inyong mga binti sa darating na mga taon. At heto ang isang interesanteng bagay, maraming nakatatanda na nagsimulang dagdagan ang kanilang vitamin D intake ang nag-ulat na mas masigla sila, mas matatag sa kanilang mga paa, at napansin pa ang pagbawas sa mga nakakainis na pulikat sa gabi. Ito'y patunay na ang isang maliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng malalaking resulta. Numero 2, ang kapangyarihang nagliligtas ng kalamnan ng vitamin B12. Kung naramdaman ninyo na ang inyong mga binti ay nanghihina, mas pagod, o kahit na may pamamanhid na walang malinaw na dahilan, maaaring kulang kayo sa isa sa pinakamahalagang bitamina para sa kalusugan ng kalamnan, ang vitamin B12. Ang powerhouse na sustansyang ito ay may mahalagang papel sa paggana ng nerve production ng red blood cell at pagdadala ng oxygen, na lahat ay direktang nakakaapekto sa lakas at tibay ng inyong binti. Kapag hindi nakakakuha ng sapat na B12 ang inyong katawan, maaaring maramdaman ninyong mabigat, hindi koordinado, o kahit manhid ang inyong mga binti. Maraming nakatatanda ang hindi nakakaalam na ang kakulangan sa B12 ay napakakaraniwan. Habang tayo'y tumatanda, nagiging hindi na gaanong epektibo ang ating katawan sa pagsipsip ng mahalagang bitaminang ito mula sa pagkain. Kaya kahit na kumakain kayo ng balanseng dieta, maaari pa rin kayong magkulang. At kapag mababa ang inyong B12 levels, hindi nakukuha ng inyong mga kalamnan ang oxygen at sustansya na kailangan nila para manatiling malakas, na maaaring humantong sa pagkapagod, kawalan ng katatagan,
at kahit kahirapan sa paglalakad. Napansin nyo na ba na minsan ayos lang ang pakiramdam ng inyong mga binti pero sa ibang araw nanghihina at nanginginig ito ng walang dahilan? Iyan ang isa sa mga palatandaan ng kakulangan sa beta-12. Ang bitaminang ito ay may malaking papel sa pagpapanatiling malusog ng inyong nervous system at kung wala ito, nagsisimulang masira ang komunikasyon sa pagitan ng inyong utak at kalamnan. Kaya't ang ilang tao tulad ni Aling Nena ay nakakaranas ng nakakainis na pakiramdam ng pins and needles o tusok-tusok sa kanilang mga binti. Ito ay isang babala na ang kanilang mga nerve ay hindi gumagana ng maayos. Kaya ano ang pinakamahusay na paraan upang makakuha ng mas maraming B12? Ang pinakamayamang natural na mapagkukunan ay matatagpuan sa mga produktong hayop tulad ng baka, manok, isda, itlog at gatas. Ngunit dito, papasok ang simpleng isang kutsarita sa isang araw na ugali nutritional yeast. Ang powerhouse na sangkap na ito ay puno ng B12 at madaling idagdag sa inyong pang-araw-araw na gawain. Ibudbud ito sa inyong pagkain, ihalo sa mga sabaw o i-blend sa isang smoothie at magpapasalamat ang inyong mga binti. Isa sa mga pinakakahanga-hangang bagay tungkol sa pagkakaroon ng sapat na beta-12 ay kung gaano kabilis ito makagawa ng pagkakaiba. Maraming nakatatanda na nagsimulang dagdagan ang kanilang intake ang nakapansin ng mas maraming enerhiya, mas mahusay na balanse, at kahit na isang panibagong lakas sa kanilang mga binti. Sabi pa ng ilan, parang bumalik ang isang dekada ng kanilang pagiging maliksi sa pamamagitan lang ng pagwawasto sa isang simpleng kakulangan. Kung naramdaman ninyo na sumusuko na ang inyong mga binti o nagtataka kung bakit wala na silang dating tibay, ito na marahil ang kulang na piraso. At kung nanonood pa rin kayo at nakikita ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, i-type ang 2 sa mga komento para malaman kong kasama ko kayo. Numero 3, ang kapangyarihang nagpapatibay ng kasukasuan ng vitamin C. Kung kayo ay gumigising na naninigas ang katawan, napapansin na sumasakit ang tuhod kapag naglalakad o nahihirapan sa mabagal na paggaling ng kalamnan pagkatapos ng aktibidad, maaaring kailangan ng inyong katawan ng mas maraming vitamin C. Bagamat iniisip ng karamihan na ang vitamin C ay pampalakas lang ng immune system, ito ay isa sa pinakamahalagang bitamina para mapanatiling malakas ang inyong mga binti, flexible ang mga kasukasuan, at matatag ang mga kalamnan. Isa sa pinakamalaking trabaho ng vitamin C sa katawan ay ang paggawa ng collagen, isang protina na tumutulong na panatilihing matibay ang inyong mga tendon, ligament at cartilage. Habang tayo ay tumatanda, natural na bumababa ang produksyon ng collagen na maaaring humantong sa mas mahinang kasukasuan, paninigas ng paggalaw at mas mataas na panganib ng pinsala. Kung ang inyong mga binti ay sumasakit, nananakit o hindi na kasing tatag tulad ng dati, ang mababang antas ng vitamin C ay maaaring bahagi ng dahilan. Pero hindi lang iyon. Ang vitamin C ay isa ring mabisang antioxidant na tumutulong na bawasan ang pamamaga sa katawan. Ang pamamaga ay isa sa pinakamalaking salarin sa likod ng pananakit ng kasukasuan
at panghihina ng kalamnan. At kung walang sapat na vitamin C, nahihirapan ang inyong katawan na ayusin ang sarili nito pagkatapos ng pisikal na aktibidad. Kaya naman, ang ilang nakatatanda tulad ni Mang Jose ay napapansin na mas matagal gumaling ang kanilang mga binti pagkatapos maglakad o mag-ehersisyo. Hindi lang ito dahil sa pagtanda. Madalas itong senyales na kailangan ng kanilang katawan ng mas maraming mahalagang sustansyang ito. Kaya, paano ninyo masisiguro na nakakakuha kayo ng sapat na vitamin C araw-araw? Ang mga prutas na citrus tulad ng dalandan at suha ay mahusay na mapagkukunan, pati na rin ang bell peppers, strawberry at kiwi. Ngunit kung gusto ninyo ng madaling paraan para makakuha ng concentrated dose dito, pumapasok ang ating simpleng 1 kutsarita sa isang araw na ugali acerola cherry powder. 1 kutsarita lang ng natural na superfood na ito ay naglalaman ng napakaraming vitamin C, higit pa sa makukuha ninyo sa isang dalandan. At madali itong ihalo sa tubig o smoothie. Maraming nakatatanda na nagdagdag ng kanilang vitamin C intake ang nag-ulat na nabawasan ang paninigas ng kanilang mga binti, mas naging flexible ang kanilang mga tuhod, at napansin pa ang pagbuti sa kanilang tibay. May mga nagsasabi pa nga na gumigising sila na mas maganda ang pakiramdam na ang mga binti ay hindi gaanong pagod o mabigat. Iyan ang kapangyarihan ng pagbibigay sa inyong katawan ng kailangan nito para natural na ayusin at palakasin ang sarili. Kung nahihirapan kayo sa pananakit ng tuhod, mabagal na paggaling ng kalamnan, o gusto nyo lang mapanatiling bata at malakas ang inyong mga binti, ang vitamin C ay talagang kailangan. Numero 4. Ang kapangyarihang nagpapatatag ng buto ng vitamin K2. Kung gusto ninyo ng malakas na mga binti na kayang magdala sa inyo ng may kumpiyansa sa darating na mga taon, kailangan ninyong alagaan ang inyong mga buto tulad ng pag-aalaga ninyo sa inyong mga kalamnan. Dito pumapasok ang vitamin K2. Ang madalas na nakakaligtaang sustansyang ito ay may mahalagang papel sa pagdidirekta ng calcium sa mga tamang lugar sa inyong katawan, ang inyong mga buto at ngipin, habang inilalayo ito sa mga maling lugar tulad ng inyong mga ugat at kasukasuan. Maraming tao ang nag-aakala na sapat na ang calcium para magkaroon ng matibay na buto, ngunit kung walang vitamin K2, ang calcium na iyon ay maaaring hindi makarating kung saan ito pinakakailangan. Sa halip, maaari itong maipon sa mga malambot na tissue na humahantong sa paninigas, mahinang sirkulasyon, at mas mataas na panganib ng bali. Kaya naman ang mga nakatatandang hindi nakakakuha ng sapat na K2 ay maaaring makaranas ng hindi inaasahang pananakit ng binti, marurupok na buto, o kahit nakuba sa paglipas ng panahon. Napansin nyo na ba ang isang tao tulad ni Aling Cora na tila nawalan ng lakas at katatagan ang mga binti kahit na sapat ang nakukuhang calcium? Madalas iyan ay dahil hindi ginagamit ng tama ng katawan ang calcium na iyon. Kung walang maaaring mamuo ang calcium sa mga lugar kung saan hindi ito dapat, na nagdudulot ng paninigas ng mga kasukasuan at nagpapataas ng panganib ng pagkahulog. Kaya paano ninyo masisiguro na ang inyong katawan ay nakakakuha ng sapat na mahalagang bitaminang ito? Ang mga fermented na pagkain tulad ng natto sauerkraut,
at ilang uri ng keso ay naglalaman ng mataas na antas ng K2. Ngunit heto ang mas madaling paraan para makuha ito: grass-fed butter o ghee. Isang kutsarita lang sa isang araw ay maaaring magbigay sa inyo ng sapat na supply ng vitamin K2 na tumutulong na panatilihing matibay ang inyong mga buto at matatag ang inyong mga binti. Ang mga nakatatanda na nagdagdag ng kanilang K2 intake ay madalas na naguulat na nakakaramdam sila ng panibagong gaan sa kanilang mga binti na para bang naging mas madali at natural ang paggalaw. Marami pa ngang nagsasabi na nabawasan ang kanilang mga pananakit at paninigas, lalo na sa tuhod at ibabang bahagi ng likod. Nakakamangha kung paano ang isang simpleng bagay ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Kung nag-alala na kayo tungkol sa kalusugan ng inyong buto o nakaranas ng biglaang panghihina ng binti, ang pagdaragdag ng mas maraming K2 sa inyong dieta ay maaaring ang kulang na bahagi. At kung kasama ko pa rin kayo, i-type ang 4 sa mga komento para malaman kung nakikita ninyong mahalaga ito. Ngayon, manatili kayo sa akin dahil ang susunod na bitamina sa listahang ito ay hindi lang tungkol sa lakas. Ito ay tungkol sa pagpapanatiling masigla at puno ng buhay ng inyong mga binti araw-araw. Numero 5. Ang kapangyarihang nagpapalakas ng enerhiya ng magnesium. Kung ang inyong mga binti ay madalas makaramdam ng kabigatan, pagkapagod, o madaling pulikatin, maaaring humihingi ang inyong katawan ng mas maraming magnesium. Ang mahalagang mineral na ito ay may kritikal na papel sa paggana ng kalamnan, kalusugan ng nerve, at produksyon ng enerhiya. Kung walang sapat na magnesium, maaaring makaramdam ng pagod ang inyong mga binti kahit sa kaunting aktibidad, at maaari kayong makaranas ng madalas na pulikat, restless legs, o hindi mapakaling mga binti sa gabi, o kahit isang pakiramdam ng panghihina na dumarating at nawawala ng walang paliwanag. Ang magnesium ay madalas tawaging relaxation mineral dahil tinutulungan nito ang mga kalamnan na maayos na mag-contract at mag-release. Kapag mababa ang antas nito, ang mga kalamnan sa inyong binti ay maaaring maging tensyonado at madaling mag-spasm. Naranasan nyo na ba ang biglaang Charlie horse o pamumulikat sa gitna ng gabi o paninikip ng inyong mga binti pagkatapos maglakad ng maikling distansya? Iyan ay maaaring senyales ng inyong katawan na may kakulangan sa magnesium. Ngunit hindi lang pag-iwas sa pulikat ang ginagawa ng magnesium. Tumutulong itong i-regulate ang sirkulasyon, tinitiyak na ang oxygen at mga sustansya ay nakakarating sa inyong mga kalamnan sa binti ng mahusay. Ang mahinang sirkulasyon ay maaaring humantong sa pakiramdam ng kabagalan na ginagawang mas mahirap ang mga simpleng paggalaw tulad ng pagtayo o pag-akyat sa hagdan. Kaya naman, ang mga nakatatandang hindi nakakakuha ng sapat na magnesium ay madalas magreklamo na ang kanilang mga binti ay nanghihina o hindi tumutugon. Kaya paano ninyo masisiguro na nakakakuha kayo ng sapat na magnesium? Ang mga madahong gulay, manibuto, at whole grains ay mahusay na mapagkukunan. Ngunit kung gusto ninyo ng simple at concentrated na boost, dito pumapasok ang isang kutsarita sa isang araw na ugali mga buto ng kalabasa. Isang kutsarita lang ng mga buto ng kalabasa
ay nagbibigay ng mabisang dosis ng magnesium na tumutulong na i-relax ang mga kalamnan, pabutihin ang sirkulasyon at panatilihing magaan at masigla ang inyong mga binti. Maraming nakatatanda na nagsimulang dagdagan ang kanilang magnesium intake ang nakapansin ng agarang pagkakaiba. Nabawasan ang kanilang pulikat sa gabi, mas naging matatag sila sa kanilang mga paa at napansin pa na bumuti ang kanilang pangkalahatang antas ng enerhiya sa buong araw. Sabi ng ilan, hindi na sila gumigising na may naninigas at masakit na binti. Sa halip, handa na silang gumalaw ng walang pag-aalinlangan. Kung nakaranas na kayo ng hindi maipaliwanag na pagkapagod ng binti pulikat o ang nakakainis na pakiramdam ng kabagalan ang magnesium, ay maaaring ang kulang na piraso. Numero 6, ang kapangyarihang nagpapabuti ng sirkulasyon ng vitamin E. Kung naramdaman ninyo na ang inyong mga binti ay masyadong mabilis mapagod, madalas manlamig o bahagyang namamaga pagkatapos umupo ng matagal, maaaring mahinang sirkulasyon ang problema. At isa sa pinakamahusay na bitamina para mapabuti ang sirkulasyon at panatilihing malakas at masigla ang inyong mga binti ay ang vitamin E. Ang vitamin E ay gumaganap bilang isang natural na pampalabnaw ng dugo na tumutulong na mapabuti ang daloy ng dugo sa buong katawan kasama na ang inyong mga binti. Kapag mahina ang sirkulasyon, hindi nakakakuha ng sapat na oxygen at sustansya ang inyong mga kalamnan na maaaring mag-iwan sa inyong mga binti na nanghihina, sumasakit o mabigat. Maaaring mapansin ninyo na pagkatapos ng maikling paglalakad, mas mabilis sumakit ang inyong mga binti kaysa dati o maaari pa kayong makaranas ng pangingilig o pamamanhid. Lahat ito ay senyales na kailangan ng tulong ang inyong sirkulasyon. Isa sa pinakamalaking benepisyo ng vitamin E ay ang pagtulong nitong panatilihing flexible at bukas ang inyong mga daluyan ng dugo na nagpapahintulot sa dugong mayaman sa oxygen na mas mahusay na makarating sa mga kalamnan ng inyong binti. Kaya naman, ang mga nakatatanda na nagsimulang kumonsumo ng mas maraming vitamin E sa kanilang dieta ay madalas na napapansin na ang kanilang mga binti ay nagiging mas magaan, mas mainit at mas tumutugon. Hindi sila mabilis mapagod at sabi ng ilan, kaya na nilang maglakad ng mas malalayong distansya nang hindi kailangang huminto at magpahinga. Kaya saan kayo makakakuha ng mas maraming vitamin E? Ang mga manibuto at abukado ay mahusay na mapagkukunan. Ngunit narito ang pinakamadaling paraan para makuha ang inyong pang-araw-araw na dosis: 1 kutsarita ng wheat germ oil. Ang simpleng ugali na ito ay nagbibigay ng mayamang mapagkukunan ng vitamin E na tumutulong na panatilihing masigla at puno ng buhay ang inyong mga binti. Ang isang maliit na pang-araw-araw na dagdag ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa pakiramdam at paggana ng inyong mga binti. Maraming nakatatanda na nagdagdag ng kanilang vitamin E intake ang nagsasabing mas matatag sila sa kanilang mga paa, nabawasan ang pamamaga sa kanilang mga binti at napansin pa na mas malusog ang kanilang balat.
Ito ay dahil hindi lang pinapabuti ng vitamin E ang sirkulasyon, kundi tumutulong din itong bawasan ang pamamaga at protektahan ang mga selula sa inyong katawan mula sa pinsala. Kung naramdaman ninyo na ang inyong mga binti ay hindi kasing lakas o sigla tulad ng nararapat ang vitamin E, ay maaaring ang susi sa pagbabago nito. At kung kasama ko pa rin kayo, i-type ang 6 sa mga komento para malaman kung nakikita ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito. Pangwakas na kaisipan. Ngayong napag-usapan na natin ang 6 na mahahalagang bitamina na tumutulong na panatilihing malakas, matatag at puno ng buhay ang inyong mga binti, maglaan tayo ng sandali upang pagnilayan ang ating mga natutunan. Ang lakas ng inyong mga binti ay hindi lamang tungkol sa ehersisyo. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong katawan ng tamang sustansya upang ang inyong mga kalamnan buto at sirkulasyon ay magtulungan para suportahan kayo. Tinitiyak ng vitamin D na mananatiling matibay ang inyong mga kalamnan at buto habang tinutulungan ng vitamin B12 na gumana ng maayos ang inyong nervous system para hindi kayo makaranas ng panghihina o pangingilig. Pinapalakas ng vitamin C ang produksyon ng collagen at binabawasan ang pamamaga na pinapanatiling flexible at walang sakit ang inyong mga kasukasuan. Tinitiyak ng vitamin K2 na ang calcium ay napupunta sa inyong mga buto kung saan ito nararapat na pumipigil sa paninigas at nagpapanatiling matatag ng inyong postura. Tinutulungan ng magnesium na labanan ang pagkapagod at pulikat ng kalamnan na pinapanatiling relaxed at masigla ang inyong mga binti. At sa wakas, pinapabuti ng vitamin E ang sirkulasyon, tinitiyak na nakukuha ng inyong mga binti ang oxygen at sustansya na kailangan nila para manatiling malakas sa darating na mga taon. Ang pagsasama ng mga bitaminang ito sa inyong pang-araw-araw na gawain ay hindi kailangang maging komplikado. Maging ito man ay isang kutsarita ng cod liver oil, isang budbod ng nutritional yeast, isang boost ng acerola cherry powder, isang serving ng grass-fed butter, isang dakok ng buto ng kalabasa, o isang kutsarita ng wheat germ oil, ang maliliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa pakiramdam at paggana ng inyong mga binti. Ang pinakamagandang bahagi, maraming tao na nagsimulang mag-focus sa mga mahahalagang sustansyang ito ang nakapansin ng pagbuti sa loob lamang ng ilang linggo, mas malakas na mga hakbang, mas mahusay na tibay, mas kaunting pananakit. Kapag binigyan ninyo ang inyong katawan ng kailangan nito, gagantimpalaan kayo nito ng sigla at lakas na pangmatagalan. Mahalagang aral at panawagan. Narito ang mahalagang aral. Ang pag-aalaga sa ating katawan habang tayo'y tumatanda ay isang regalo na tayo mismo ang nagbibigay sa ating sarili. Huwag nating isipin na ang panghihina ay normal na bahagi ng buhay. Mayroon tayong kapangyarihan na palakasin ang ating sarili sa pamamagitan ng tamang nutrisyon. Salamat sa inyong pagsama. Sa akin ngayon, ako po muli, si Dr. Miguel Santos. Nais po naming marinig ang inyong panig. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan ninyo ngayon at kung paano ninyo ito plano gamitin sa inyong buhay.
Mahalaga sa amin ang inyong mga saloobin, kaya't huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng inyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nahanap itong kapaki-pakinabang mangyaring i-like, mag-subscribe at ibahagi. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paglikha ng magandang content para magbigay kaalaman at inspirasyon sa inyo. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.